maganda ba ako sa paningin nyo? Tama. Yes, salamat Kuya Giljo. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao, magandang hapon Metro at Mega Manila. Paalis o pauwi ka na ba? O paalis pa lang? Humanda na dahil oras na para sa programang laging nasa likod mo sa bawat biyahe. Sa ngalan ni Colonel Bong Nebriha, ako po si Daniela de Guzman. At ako naman po si Terence Mulave. Para sa biyahing IZ. Saan mang direksyon ang tungo mo, kami ang magiging mata mo sa kalsada. Mula sa pinakabagong traffic updates, may init na isyong pang-transportasyon hanggang sa road safety tips na dapat mong malaman, kami ang bahala dyan real time, klaro, derechahan. Walang paligoy-ligoy dahil sa biyaheng IZ, ikaw ang bida sa bawat segundo ng biyahe mo. Bong Nebriha sa biyaheng IZ! Biyaheng IZ! Kamusta ang Lunes nyo? Naku, nasa na tayo? Huling linggo na tayo ng March. Ay, isang linggo na lang. Huling linggo na ng March, patapos sa yung unang quarter ng taon. Papasok na ang April, naku! Holy Week, kaya ngayon pa lang po magpakabait at magpanilay-nilay na tayo. Dahil papalapit na ang pagdiriwang o pag-alala o pagdiriwang natin sa Semana Santa. Tama. Pero bago yan, alamin muna natin ang latest na lagay ng trapiko sa Metro Manila mula sa MMDA Metro Base. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Ginoong Joel Wahe mula sa MMDA Traffic Advisory. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din sa inyo at sa lahat po ng mga nakikinig sa DWIZ. Yung latest traffic updates natin, lalo na dito sa may EDSA, yung southbound lane, light traffic naman, magmula dyan sa may Balintawak, patungo ng Kaingin hanggang makarating ng Muñoz. Bahagyang bumabagal man, U-turn slot lang yan ng Bansalangin. Dahil maluwag pa rin yung West Avenue, patungo ng Quezon Avenue. Maging dyan sa may Timog Avenue, wala naman tayong nakikita nga namang pagbabagal, patungo ng Kamuning, Aurora Boulevard hanggang makarating pa dyan sa may Titwason. Maluwag pa rin sa may Santolan hanggang sa may Connecticut. Pero pagdating ng Ortigas, yan, moderate traffic na hanggang sa intersection naman ng Shaw Boulevard. Muling luluwag yan pag nakatawid dyan sa may Shaw Boulevard, patungo sa Boni hanggang sa Guadalupe. Sa Estrella naman, nagsisimula na rin pong bumagal patungo ng Buendia. Ganun din sa may Ayala Avenue, moderate traffic na rin hanggang sa may Magallanes. Bahagyan luluwag dito sa may Evangelista, pero pagdating sa may Cabrera, muli pong babagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Top Avenue. Samantalang yung northbound lane naman ng EDSA, maluwag po dito sa may Rojas Boulevard, patungo sa may Top Avenue, hanggang dyan po sa may Tramo. Maging sa may Magallanes, tuloy-tuloy pa naman patungo ng Pasay Road, Ayala Avenue, hanggang dito pa sa may Buendia. Maluwag pa rin sa may Kalayaan Avenue, patungo po dito sa may Guadalupe. Pagdating dyan sa may Pioneer Street, yan po nakakaranas na ng katamtaman hanggang sa mabagal na usad, patungo naman ng Julio Vargas. Maluwag sa may Ortigas, pero pagdating ng White Plains Avenue, muli pong magbabagal yan. Moderated slow moving na rin yung nararanasan yan, patungo dito sa may Aurora Boulevard. Maluwag naman patungo yung mga tutungo diyan sa may Ermin Garcia, diyan sa may Camis Road, maging diyan sa may East Avenue, maluwag pa po hanggang makarating pa ng Quezon Avenue. Babagal man yan sa U-turn slot na lang ng North Avenue. Pero pagdating sa Congressional, muling luluwag o magtutuloy-tuloy na yan patungo ng Kaingin, Oliveros, hanggang makarating po sa may Balintawak. Yan po muna yung may bibigay kong ulat trapiko magmula rin sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Joel Wahe nag-uulat. Maraming salamat po, Ginoong Joel Wahe mula sa MMDA Metro Base. At ngayon naman, silipin na natin ang mga balita sa transportasyon. Naku, ito! Nakaamba na naman bukas, Marso 24, ang malakihang taas presyo sa petrolyo. Batay sa anunsyo ng Department of Energy, posibleng tumaas sa hanggang 6 pesos 47 centavos ang kada litro ng gasolina
habang 11 pesos 88 centavos naman sa kada litro ng diesel. Samantala, tataas naman sa 13 pesos 66 cents ang kada litro ng kerosene o gaas. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bahagyang humupa ang oil price shock sa pandaigdigang merkado dahil sa mas kaunting pagtaas nitong mga nakaraang araw. Patuloy naman ang pakiusap ng ahensya sa mga oil companies na utay-utayin ang pagpapatupad ng taas presyo. Muli namang tumaas ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado dahil nga sa pagbibigay ng ultimatum ni US President Donald Trump sa Iran para buksan ang Strait of Hormuz. Tumaas ng 1.8% o higit $100 ang presyo ng West Texas Intermediate o ang benchmark ng Amerika para sa krudo. Samantala, tumaas din sa halos parehong bilis ang North Sea Brent crude kung saan umabot ito sa $113.44 pero bumaba naman ito sa $111 matapos ang halos isang oras mula ng simula ng trading. Magugunitang nagbigay ng 48-hour ultimatum sa Iran ang Amerika para tuluyang buksan ang Strait of Hormuz kundi ay pasasabugin nito ang energy power plants ng Iran. Sa kasalukuyan, hindi nagpatinag ang Iran sa banta, sa halip nagbabala rin na sisirain ang energy infrastructure sa paligid ng Gulf region. Sa kaugnay na balita, magkakasamuli ng panibagong 2 araw na nationwide transport strike at protesta ang grupong Piston at Manibela sa buong bansa simula sa Marso 26, Huwebes hanggang 27 ng Biyernes. Kasunod ito ng serye ng oil price hike dulot ng tensyon sa Middle East. Layon ng tigil pasada na kalampagin ng pamahalaan hinggil sa panawagan nilang alisin ang VAT at excise tax sa produktong petrolyo. Magpatupad ng rollback sa presyo ng krudo sa 55 pesos, ibasura ang oil deregulation law at pagpapatupad ng fare hike. Sa pulong balitaan sa Quezon City, sinabi ni Piston President Camo D. Floranda na sisingilin ng kanilang grupo ang Marcos administration dahil sa mabagal nitong pagtugon sa krisis sa langis at paingayin ang panawagan para sa pagpapatigil ng gera sa US. Ipananawagan naman ng transport group na Manibela ang fuel subsidy at ang pagbuwag sa train law, oil deregulation law at VAT. Lalahok sa protesta ang mga grupo ng UV Express, ilang motorcycle ride-hailing app na drivers, mga manggagawa at iba pang grupo. Nagbabala si Department of Energy Secretary Sharon Garin na mas malaking problema ang posibleng pagkaubos ng supply ng langis kaysa sa presyo nito. Bagamat sapat ang fuel supply para sa susunod na buwan, iginit ni Secretary Garin na mas tinututukan ng pamahalaan na makaiwas sa worst case scenario. Aniya ang pagtiyak sa pagkukunan ng gasolina ay mas kritikal kaysa pamamahala ng presyo nito dahil posibleng matigil ang pampublikong transportasyon at pag-deliver ng mga produkto kung magkakaroon ng supply disruption. Tiniyak naman ng kalihim na patuloy ang paghahanap ng alternatibong mapagkukunan ng langis. Samantala, umabot na sa mahigit 400 ang bilang ng mga nagsarang gas station sa bansa, bunsod ng tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Philippine National Police spokesman Brigadier General Randolph Tuanyo, mula sa 14,330 na gas stations na kanilang minomonitor, nasa kabuang 403 ang mga napag-alamang nagsarang istasyon. Samantala, katuwang ang Department of Energy, iniimbestigahan na ng PNP kung may kaugnayan sa hoarding at profiteering ang pagsasara ng mga gasolinahan.
Nabatid na ilang kaso na rin ng pananamantala sa kasalukuyang krisis sa langis ang naiulat sa ilang lugar sa bansa tulad ng Nueva Ecija, Eastern Samar at Albay. Ibinida naman ng pamahalaan na patuloy na ang pamamahagi ng fuel subsidies sa ilalim ng Department of Transportation para sa mga apektadong tsoper. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahigit 100,000 tricycle drivers na ang nakatanggap ng tulong pinansyal nitong Marso bilang bahagi ng programa. Nakatakda ring palawakin ang pagbibigay ng subsidy sa iba pang transport workers sa buong bansa mula Abril 6. Ayon sa Pangulo, hindi pababayaan ng gobyerno ang sektor ng transportasyon sa gitna ng krisis. At sa oras na alas 5:14 ng hapon, tanggap muna tayo ng reports mula sa labas ng himpilan. Pagpapalawak ng fuel subsidy at financial assistance programs, inapela ng isang mambabatas. Kung sino yan, ihahatid ni Patrol 30 Jelly Mendez. Umapila si Cavite 1st District Representative Jolo Revilla sa national government na palawakin ng fuel subsidy at financial assistance programs nito bukod sa public utility vehicle drivers. Ayon kay Revilla, dapat isama na rin ang sektor ng supply chain sa bansa dahil sa banta ng pagsipa ng inflation at epekto ng ekonomiya. Para kay Revilla, dapat mapabilang sa makatatanggap ng ayuda ang truckers, inter-island cargo operators, delivery at logistics providers na nakaka-impluwensya sa halaga ng produkto at pagkain sa buong bansa. Binigyan din ng mambabatas na hindi lang PUV drivers ang umaaray sa pagtaas ng presyo ng langis at dapat ding tulungan ang supply chain mula sa produksyon, transportasyon hanggang distribusyon. Iginit pa ni Revilla na ang truckers at inter-island cargo operators ang nagsisilbing pundasyon ng logistics network na tumitiyak sa maayos na paggalaw ng pagkain, petrolyo, gamot at construction material sa bawat rehiyon. Posible umano ang domino effect na magpapataas sa presyo ng pangunahing bilihin, kaya mahalaga na ipatupad ang time-bound subsidy at financial assistance program para sa nabanggit na sektor. Hinikayat rin ni Revilla ang Department of Energy, DOTR, Department of Agriculture at DTI na bumuo ng responsive at efficient na support mechanism para sa industry stakeholders sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan, bunsod na rin ng krisis sa gitnang silangan. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bong Nebriha sa Biyaheng IZ. Biyaheng IZ. Samantala, itatatag na crisis committee ng Malacanang mahalaga at napapanahon ayon sa ilang senador. Para sa detalye, Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Mahalaga at napapanahon ang isinasapinal ng Malacanang na lilikhaing Crisis Committee. Ayon kay Senate Committee on Finance at Ad Hoc Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian, crucial sa panahong ito ang naturang Crisis Committee dahil nagbabanta sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan ang kawalang katiyakan sa supply at presyo ng produktong petrolyo. Kailangan na anyang mag-adapt ng pamahalaan ng whole-of-government approach para matiyak ang matatag na supply ng petrolyo sa panahong may patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ito ang kay Gatchalian ang dahilan bakit inihain niya ang Senate Resolution No. 335 na naglalayong magtatag ng isang interagency task force na tatalakay at tututok sa energy security issues ng bansa sa gitna ng patuloy na gulo sa Middle East. Sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na napapanahon ang paglikha ng Crisis Committee. Dapat anyang may i-issue na executive order hinggil dito habang may nakabinbin na panukalang batas sa Senado na naglalayong lumikha ng ahensya na tututok sa pagtiyak ng sapat na supply ng produktong petrolyo at pagkain sa bansa. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang may todong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bong Nebriha sa Biyaheng IZ. Biyaheng IZ.
Iba't ibang government ID maaaring gamitin ng senior citizens sa social pension ayon sa DSWD. Ang detalye ng balita ay hatid ni Patrol 38 Jen Patrolya. Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development na maaari pa rin gumamit ng ibang government-issued IDs ang mga indigent senior citizens sa pagkuha ng kanilang social pension kahit na ang national ID ang pangunahing requirement. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Spokesperson Irene Dumlao, layunin ng kagawaran na matiyak na walang matatanda ang may hirapang makakuha o makuha ang kanilang benepisyo, lalo na't ginagamit ito sa pagbili ng gamot, pagkain at iba pang pangangailangan. Kabilang sa mga tinatanggap na IDs ay ang OSCA ID, PhilHealth ID, 4-Piece ID, Voters ID, Driver's License, SSS, UMID, GSIS, e-card at iba pang valid government-issued IDs na may pangalan, larawan at address ng may-ari. Tiniyak din ng DSWD na hindi tatanggihan ang mga benepisyaryo na wala pang national ID basta't may maipakitang valid ID ang senior o ang kanilang kinatawan. Samantala, patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa Philippine Statistics Authority upang matulungan ang mga benepisyaryo na makapagparehistro sa National ID System. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bong Nebriha sa Biyahing IZ. Biyahing IZ. Samantala, dagdag ayuda sa mga tsuper pinag-aaralan ng pamahalaan ayon sa Malacanang. Para sa detalye, Patrol 13, Gilbert Perdes. Pinag-aaralan na ng pamahalaan ang dagdag na ayuda sa mga tsuper. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, na ipag-ugnayan na ang pamahalaan upang madagdagan pa ang kasalukuyang tulong pinansyal na binibigay sa mga ito. Sinabi naman ni Jose Castro na personal niyang nakausap si DSWD Secretary Rex Gatchalian hinggil sa posibilidad ng karagdagang ayuda. Ito'y kasunod na rin ng mga reklamo ng ilang driver na hindi raw sapat ang 5,000 pisong cash assistance upang matugunan ang pagtaas ng presyo ng gasolina, lalo na't napupunta rin daw sa iba pang pangangailangan ang natanggap nilang ayuda. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang metodong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bong Nebriha sa Biyahing IZ. Biyahing IZ. Balik muna tayo sa balitaan pang transportasyon. Kinasuhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang isang lalaki na nagpapanggap bilang force multiplier sa Giginto, Bulacan. Batay sa isang viral video, makikitang suot ng suspect ang isang damit na may markang HPG at nag-issue ng traffic violation ticket sa isang motorista kahit na hindi otorisado. Ayon kay HPG Deputy Director for Operations sa Police Colonel Bernard Marzal, inaksyonan na nila ang insidente at nakapagsampa na sila ng kasong usurpation of authority. Maliban dito, nakikipag-ugnayan na rin ang pulisya sa organisasyon na may kaugnayan sa nahuling individual para mapanagot ito at mapatawan ng karampatang administrative sanctions. Paglilinaw ng HPG, tanging mga otorisadong personnel lamang ang maaaring magpatupad ng mga batas trapiko batay sa mga kaukulang batas at regulasyon. Samantala, dumagsa ang mga pasahero ng Light Rail Transit 2 o LRT2 at Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 dahil sa ipinatupad na 50% diskwento sa pasahe na nagsimula ngayong araw. Ito'y upang matulungan ang mga commuter na hirap makasakay dahil sa ikinakasang transport strike ng ilang transport groups dahil sa walang humpay na mataas na presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Ayon sa ilang pasahero, pahirapan ng makasakay ng jeep dahil kakaunti na lamang umano ang mga bumabiyahe. Karamihan kasi sa mga jeepney operator at driver ang piniling huminto sa pamamasada dahil sa mataas na presyo ng krudo. Gayunman, malaking tipid sa mga pasahero ang diskwento sa pasahe lalo na sa kanilang gasto sa pang-araw-araw.
At sa iba pang balita, pinasinungalingan ng Land Transportation Office ang isang post na kumakalat online patungkol sa umano'y pagtaas ng registration fee ng mga sasakyan nang walang paunang abiso sa mga motorista. Pagtitiyak ng LTO, patuloy itong nagsusumikap na gawing mas abot kaya para sa publiko ang mga serbisyo nito sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Dagdag pa ng ahensya, nakabatay ang mga bayarin sa pagpaparehistro at iba pang transaksyon sa mga regulasyon at batas na inaprobahan ng pamahalaan. Binigyan din ng LTO ang patuloy na pagbibigay ng mahusay at abot kayang serbisyo sa lahat ng mamamayan. Panawagan ng LTO sa publiko, huwag magpakalat o maniwala sa mga hindi beripikadong balita. Samantala, inaasang tataas ng 20% ang bilang ng mga biyahero ngayong paparating na Holy Week season sa kabila ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis dahil sa krisis sa Middle East. Ayon kay Philippine Coast Guard Rear Admiral Oliver C. Tanseco, hindi lamang sa mga pantalan makikita ang pagdagsa ng mga pasahero, kundi pati na rin sa iba pang uri ng transportasyon. Ipinaliwanag ni Tanseco na matagal nang nakaplano ang mga biyahe ng mga Pilipino at marami na ang nakabili ng tiket bago pa man magsimula ang pagtaas ng presyo ng langis. Tiniyak naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na sapat ang mga biyahe ng mga public utility vehicles habang may libre ring sakay na inihahanda ang ilang ahensya ng gobyerno. Samantala, mahigpit na binabantayan ng Department of Transportation ang mga pamasahe at hinikayat ang publiko na i-report ang mga lumalabag sa Safety, Accessibility and Innovation Compliance Team para sa agarang aksyon. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. VP Sara impeachment posibleng maitawid sa Senado sa sandaling maipresenta na ang mga dokumento at ebidensya. Pakinggan ang buong detalye mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Kumpiyansa ang House Committee on Justice na maitatawid sa Senate Impeachment Court ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Bicol Saraw Party List Representative Terry Ridon, isa sa mga miyembro ng Justice Committee na gaya noong 19th Congress. Malaki ang pag-asa na makakuha ng 1/3 votes ang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente sa sandaling talakayin na ito sa plenaryo ng Kamara. Ayon kay Ridon, makahihikayat sa iba pang mga kongresista na bumoto ng pabor kapag may presenta at mailabas na ang mga dokumento, testimonya at ebidensya laban kay VP Sara sa gaganaping impeachment proceedings. Basehan din ni Ridon ang resulta ng botohan ng komite sa sufficiency in grounds na nakakuha ng 54 votes kung saan lagpas na anya ito sa kalahati para maabot ang 1/3 votes o katumbas ng 106 votes mula sa kabuuang miyembro ng Kamara. Dagdag pa ni Ridon, Abril hanggang Mayo ang timeline ng Justice Committee na matapos ang impeachment proceedings batay sa itinakdang schedule na March 25, April 14, April 22 at April 29 sa kasalukuyang taon. Habang magbabalik naman ang sesyon sa plenaryo ng Kamara sa Mayo 4 ngayong taon. Ito si Patrol 30, Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News Digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si Aimee Pat, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. DWIZ Bong Nebriha sa Biyaheng IZ. Biyaheng IZ.
At nagbabalik po ang biyaheng IZ sa ngalan ni Colonel Bong Nebriha. Ako pong muli si Daniela de Guzman. At ako naman po si Terence Mulave. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, idineklara na, opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagtatapos ng amihan season. Ika nga nila mararamdaman na natin muli yung likod ng aircon. Mararamdaman na ulit yung init ng panahon. Naku, wag naman sana. Alamin natin ang panibago latest update ng Pag-asa. Nasa kabilang linya po si Ginoong Dan Villamil, Pag-asa Weather Specialist. Magandang hapon, sir. Yes, magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay dito sa DWIZ. So, official na nga po ang idineklara ng DOST Pag-asa ang pagtatapos ng epekto ng amihan sa ating bansa. At kaakibat nito ang pagsisimula o yung onset ng ating dry season o yung panahon naman ng tag-init. So, asahan natin gradually sa mga susunod na araw at sa mga susunod pang mga linggo ang patuloy na pag-init ng ating panahon. Matataas na maximum temperature ang posibleng maitala sa bandang tanghali hanggang sa hapon. Kaya patuloy po tayo mantabay ng mga heat index forecast na ini-issue ng Pag-asa. So para naman sa magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras for the next 24 hours, isasahan natin ang patuloy na pag-iral ng easterlies sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil sa easterlies, makakaranas tayo ng mga kaulapan at pag-ulan dito sa silangang bahagi ng Visayas, partikular na sa mga lalawigan ng Northern and Eastern Samar. Sa Metro Manila at alalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri nating inaasahan. Nandiyan pa rin mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Ulan. Maraming salamat, Sir Dan, sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Naniniwala ang isang ekonomista na krisis ng matatawag ang nararanasan ng mga Pilipino, bunsod ng walang prenong big-time oil price hike at pagtaas ng presyo ng mga bilihin taliwas sa payag ng gobyerno. Ayon kay Professor Emmanuel Leyco, dating Pangulo ng Pamantasang Lungsod ng Maynila, pinaka-apektado ang mga minimum wage earner at unti-unti na ring lumalatay ang epekto ng krisis sa mga nasa middle class. Nakukulangan din si Leyco sa mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng pagmamahal ng langis kasabay ng pagsupla sa pahayag ng pamahalaan na hindi dapat magpanik ang publiko. Kung sa punto po pananaw ng mga pangkaraniwang mamamayan, lalong-lalo na po yung mga minimum wage earners sa ating pong bansa. Ito po ay krisis na dahil araw-araw ay nararamdaman na po nila ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. At ang taas ng mga presyo ngayon ay hindi po biro-biro. Ang petrolyo, tumaas yan, hindi lamang po piso, kundi mahigit pa po 10 piso. So, pagka po pangkaraniwang mamamayan, sa kanila po ay krisis yan pang araw-araw. Samantala, suportado ng ekonomista ang hirit na suspindihin ang excise tax sa krudo pero mas makatutulong sa mga mamamayan kung isasama na rin ang value-added tax at pagrepaso sa oil deregulation law. Suspension, pero review na rin yung oil deregulation law dahil ang sabi nila kaya patupad ng oil deregulation law para po mas stimulate ang kompetisyon. Ano nangyayari? Ang taon na po yan nakikita natin. Tuwing magtataas ng presyo ang isang oil company, sunod-sunod na po sila. Wala tayong nakikitang kompetisyon. Siguro parang ilan na kompetisyon sa mga iba't ibang mga gasolinahan, pero hindi yan significant, hindi po yan malawakan. So, siguro po sa mga sunod na araw, buwan, panahon, totoo po yan, wala po tayong toyo, kaya po tayo ay patuloy na mag-aangkat. So, tingnan naman po natin kung pwede nating magawa. Yan ang tinig ng ekonomista at former president ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, Professor Emmanuel Leyco sa panayam ng DWIZ. Samantala, balik Pilipinas na ang 343 repatriated Filipinos mula sa Middle East
bunsod pa rin ang nagpapatuloy na tensyon sa nasabing lugar. Sakay ang mga ito ng Philippine Airlines sa Flight PR8502 na lumapag sa Presidential Hangar sa Villamor Air Base. Personal na sinalubong at kinumusta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga umuwing overseas Filipino workers. Kagapay ng Pangulo sa pagsalubong ang mga opisyal mula sa DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Social Welfare and Development at Department of Health para tiyakin ang maayos na kalagayan at mamamahagi ng ayuda sa mga OFW. Pagkakalooban ng mga repatriates ng iba't ibang tulong mula sa gobyerno, kabilang ang pinansyal na ayuda, serbisyong medikal at mga programang makatutulong sa kanilang muling pagsisimula sa bansa. Sinabi ng DMW na tuloy-tuloy ang kanilang koordinasyon upang mapauwi pa ang mas marami nating kababayan mula sa mga bansang apektado ng kaguluhan tulad ng Kuwait, Qatar, Bahrain, United Arab Emirates at Israel. Ito na ang ika-4 na batch ng mga OFW na ligtas na nauwi ng pamahalaan. Oras 5:41 na magandang hapon, tanggap muna tayo ng reports. Palasyo, tiniyak na agad na pipirmahan ni Pangulong Marcos ang excise tax. Para sa detalye, Patrol 13, Gilbert Perdes. Siniguro ng Malacanang na agad nalalagdaan ng Pangulo ang panukalang batas na magbibigay sa kanya ng dagdag na kapangyarihan na bawasan o suspendihin ng excise tax sa langis. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang dahilan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para hindi agad pirmahan ang bill na ginawa niyang urgent o certified bilang urgent para magkaroon ng emergency powers na bawasan o suspendihin ang excise tax. Sa briefing sa Villamor Air Base sa lungsod ng Pasay, sinabi ni Castro na hindi pa naisusumite o natatanggap ng Pangulo ang kopya ng bill na pinagtibay ng Senado at Kongreso. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todolas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bonebriha sa Biyaheng IZ. Biyaheng IZ. Samantala, mungkahing pag-aralan ang pagpapaliban sa hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit para sa pagtitipid ng gobyerno, kinatiga ni na SP Soto at Senador Lacson. Ang detalye ng balita ay hatid ni Patrol 19 na Celi Ortega Bueno. Sinangayunan ni na Senate President Vicente Soto III at Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang suwestyon na pag-aralan ang pagpapaliban sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit ngayong taon para makatipid ang pamahalaan. Ayon kay Soto, maaring ipag-aralan ng ehekutibo ang nabanggit na mungkahi. Iginita man ni Senator Lacson na may merito para seryosong pag-aralan at ikonsidera ng Malacanang ang nabanggit na suwestyon kung sakaling maaari niya itong maunawaan ng mga bansang kasapi ng ASEAN o Association of Southeast Asian Nation. Mungkahi naman ni dating Senate Committee on Foreign Relations Chairman Amy Marcos na kung nakakahiya na ipagpaliban ang ASEAN Summit hosting, gawin na lang itong simple. Gamitin itong pagkakataon para hingan ng suporta para sa supply ng petrolyo ang mga ASEAN members na may langis gaya ng Brunei, Indonesia at Malaysia. Maaari rin niya isulong sa ASEAN Summit ang pagkakaisa ng mga bansang kasapi ng ASEAN para makipagnegosasyon sa Russia, Iran at iba pang bansa para sa supply ng petrolyo. Git na senadora na sa deliberation pa lamang ng 2026 national budget, kinwestiyon na niya ang paglalaan ng 17 billion pesos para sa ASEAN Summit at mga kaugnay na meeting dahil sa masyado anyang magarbo o maluho. Nakaschedule sa Mayo ang 48 ASEAN Leaders Summit at mga related summit sa Cebu sa buwan ng Mayo at ang 49th nito sa Pasay City sa Nobyembre, habang mula Enero ay may ginaganap na rito na foreign
Minister's Retreats. Pero ayon kay dating Finance Secretary Gary Tebes, makabubuting pag-aralan kung pwedeng iurong muna ang pag-host ng bansa sa ASEAN Summit at mga related meetings para magamit muna ang 17 bilyong pisong nakalaang pondo rito sa pagbibigay ng gobyerno ng ayuda at iba pang programa na pangtugon sa epekto sa bansa ng tensyon sa Middle East. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bong Nebriha sa Biyaheng IZ. Biyaheng IZ. Samantala, Makabayan Black sa Kamara umapila ng emergency session upang ipasa ang panukalang batas na maglulutas sa epekto ng krisis sa langis. Para sa detalye, Patrol 30, Jelly Mendez. Umapila ang Makabayan Black sa Kongreso na magsagawa ng emergency session upang ipasa ang mga panukalang batas na magbibigay solusyon sa epekto ng krisis sa langis sa bansa. Mariing kinondena ng Makabayan ang pahayag ng administrasyon na walang umiiral na krisis sa produktong petrolyo, lalo't pinarurusahan na ng napakataas na presyo ang mga Pilipino dulot ng walang patid na girian sa gitnang silangan. Kabilang sa isinusulong na hakbang ang pagbuwag sa excise taxes at VAT sa langis, pagpapatupad ng regulasyon at transparency upang pigilan ang overpricing, tanggalin ang oil deregulation law at buwisan ang oil profits para mapondohan ang mga subsidiya. Malinaw nila na may krisis at patuloy nitong pinababagsak ang kabuhayan ng mga ordinaryong Pilipino. Ayon kay House Deputy Minority Leader Antonio Tino, mistulang naging kampante ang gobyerno sa krisis at pinupuwersa ang publiko upang ituring na ang paghihirap ay normal lang. Anila limitado na ang mass transport at pahirapan ang pagko-commute, kaya hindi sapat ang tulong sa sektor. Iginit ni Tino na hindi Crisis Management Committee ang sagot kung wala namang agarang ginhawa, kaya hindi na dapat magpanggap ang mga opisyal na kontrolado ang sitwasyon. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At nagbabalik ang biyaheng IZ, tuloy-tuloy pa rin ang ating paglalakbay mga ka-DWIZ. Para sa ating balita, inaasahang aabot sa 1,200 ang kabuang bilang ng mga Pilipinong iuuwi sa mga susunod na araw mula sa iba't ibang bansa sa Middle East, sa gitna pa rin na nagpapatuloy na tensyon sa nasabing rehiyon. Kasunod ito ng matagumpay na pagbabalik bansa ng nasa 343 overseas Filipino workers na kabilang sa ika-4 na chartered flight mula sa Saudi Arabia, kung saan karamihan ay nagmula rin sa Qatar, Kuwait at Bahrain. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na inaasahan pa nila ang karagdagang chartered flights mula sa United Arab Emirates, kung saan mas marami ang bilang ng mga OFWs. Kaugnay nito, pinasalamatan ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang pamahalaan ng Saudi Arabia sa pagtulong upang makadaan ang huling batch ng overseas Filipino workers na bumiyahe ng 7 hanggang 8 oras patungong Riyadh bago makasakay ng eroplano pauwi ng Pilipinas. Samantala, tiniyak ng administrasyon na sapat ang supply ng bigas sa bansa sa kabila ng pandaigdigang hamon sa ekonomiya. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy ang implementasyon ng 20 pesos kada kilo na bigas sa 177 local government units at planong palawakin pa ito. Anya, pinag-aaralan din ang posibleng pagpapatupad ng price cap upang mapanatili ang abot-kayang presyo nito sa merkado. Ayon sa Pangulo, kontrolado pa rin ang presyo at walang dapat ikabahala ang publiko sa supply ng bigas. Samantala, tanggap muli tayo ng ulat sa labas ng himpilan. Pagsama ng ilang local officials sa pamahagi ng ayuda, idinipensa ng Malacanang. Para sa detalye, Patrol 13, Gilbert Perdes.
Idinipensa ng Malacanang ang presensya ng ilang politiko sa pamamahagi ng ayuda ng gobyerno. Ito'y matapos mapuna sina Manila City Mayor Esco Moreno at San Juan City Mayor Francis Zamora sa pamamigay ng ayuda para sa mga tricycle driver noong nakarang linggo sa Santa Mesa, Manila. Sa ilalim kasi ng anti-EPAL provision ng General Appropriations Act, bawal gamitin ang proyekto ng gobyerno para sa personal na pagpapapogi ng mga opisyal ng gobyerno. Pero ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nararapat lamang na naroon ng alkalde ng lungsod ng Maynila bilang host nga ng nabanggit na aktibidad. Samantala, ang pagdalo naman daw ni Zamora ay bilang presidente ng League of Cities at kinatawan ng mga city mayor, lalo na't ang mga lokal na pamahalaan ang may mahalagang papel sa pagtukoy ng mga benepisyaryo ng ayuda. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todolas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bonebriha sa Biyaheng IZ. Biyaheng IZ. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, kwinestyon ng veteran election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal ang pag-absuelto ng Commission on Elections kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay sa pagtanggap nito ng donasyon sa panahong hindi pa nagsisimula ang panahon ng kampanya. Binigyan din ni Macalintal na kung iaabsuelto o inabsuelto si Senador Marcoleta sa anumang criminal liability, dapat ganito rin ang gawin sa kanyang mga donors. Well, ang sa akin, kung maaakit si Marcoleta, dapat pati yung mga donors. Ang sabi ko nga doon sa akin statement, what is sauce for the gander must be sauce for the goose. Na kung ang kasalanan si Marcoleta, paano magkakaroon ng kasalanan yung donors? Ang sinasabi kasi ng COMELEC, kasi daw si Marcoleta hindi pa kandidato on the date na matanggap niya yung nasabing donation. Kung hindi pa siya kandidato, di ang mga donors wala rin kasalanan kasi hindi sila nagbigay sa kandidato. Ipinunto ng election lawyer na sadyang may problema ang Omnibus Election Code, kaya dapat na itong amyendahan upang maiwasan ang mga kahalintulad na issue sa hinaharap, lalo na sa barangay election sa 2026 at national election sa 2028. Yung ibang mga batas na applicable dyan ay hindi na it's not within the jurisdiction ng COMELEC. Ibang ahensya na ang mamamahala niya kung sino man, pero hindi na para sa COMELEC yun, Kaya sa ngayon, wala pa tayong magagawa hanggat nababago yung ating batas. Pero yan ay dapat nalinawing mabuti kasi darating na naman ang bagong halalan natin. Itong barangay election. Meron at itong taong ito sa November 2, 2026 magkakaroon ng barangay election. At kaya ko nasabing dapat bantayang mabuti kasi itong mga doktrina na itong ginagawa ngayon applicable na rin sa barangay election. At yan ang tinig ng veteran election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal sa panayam ng DWIZ. Samantala, tanggap muli tayo ng balita sa labas ng himpilan. Pangulong Marcos ipinagtanggol ng palasyo sa puna ni Senador Amy Marcos ukol sa pagtatalaga ng mga acting secretaries. Para sa detalye, Patrol 13, Gilbert Perdes. Ipinagtanggol ng Malacanang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos punahin ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos dahil daw sa pagtatalaga ng mga acting secretaries at hindi ng mga full-time na kalihim sa ilang kagawaran. Sa sampayag, sinabi ng Senadora na tila modus operandi ng Pangulo ang pag-appoint ng mga acting secretaries para hindi raw dumaan at maggisa sa CA ang mga tinatalagang opisyal ng gobyerno. Pero sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, masyadong harsh o malupit ang pahayag ng mamabatas dahil tanging ang presidente lang anya ang kanyang pinupuna at binabanata ng ganito at hindi ang iba pang mga opisyal, kabilang na raw ang kanyang mga kaalyado o nasasangkot sa mabibigat na anomalya. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todolas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bonebriha sa Biyaheng IZ. Biyaheng IZ. Binatikos ng isang grupo ng mga kabataan ang Independent Commission for Infrastructure
dahil sa sinasabing pamimili lamang nito nang iniimbestigahan sa issue ng mga anomalyang flood control projects. Naniniwala ang Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC na ang ICI ay kumikilos hindi bilang mekanismo sa pananagutan, kundi bilang panangga para sa mga pinakamalapit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inilabas ng grupo ang pahayag matapos mabalitang pinawalang sala ng ICI si dating House Speaker Martin Romualdez sa naturang kontrobersya. Itinuro ng grupo na sa panahon ng panunungkulan ni Congressman Romualdez, malalaking pondo ang naipadala sa distrito nito at binanggit ang datos ng pagpapakitang umabot sa bilyong-bilyong piso ang alokasyon sa loob ng ilang taon. At yan nga ho ang galaw ng kalsada para sa araw na ito. Muli sa ngalan ni Colonel Bong Nebriha, ako po si Daniela de Guzman. At ako naman po si Terence Mulave. At ito ang biyaheng IZIA. Para sa biyahe mong mas ligtas, mas mabilis, tutok lang sa DWIZ News sa radyo, TV at online hanggang sa susunod na paglalakbay. Ingat lagi sa biyahe